Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating mabasahin ngayon ay makikita sa Book of Job, chapter 17, verses 1 and 2. Gulong-gulo ang aking isipan bilang ng aking mga araw. Hinihintay na ako ng libingan. Pinagmamasdan ko ng sa akin ay lumalait. Ang salita nila ay lubhang masasakit. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Job Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Ito po ang sinasabi. O Diyos, ako'y tapat kaysa aking pagtiwala. Ikaw lang ang makapagpapatunay sa aking mga salita. Isip nila'y sinarhan mo upang di makaunawa. Laban sa akin, huwag nawa silang magtagumpay. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayong hapon po ito ay aking ibabahagi mula sa Aklat ni Job, Kabanata 17, talata 5 hanggang 6. Siyang dahil sa salapi ay nagtataksil sa mga kaibigan, kanyang mga anak ang siyang mawawalan. Ako ngayon pinag-uusapan ng buong bayan, pinupuntahan pa upang maduraan lamang. Purihin po nating Amang Lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pamabasahin ngayon ay mula sa libro ng Job, chapter 17, verses 7 to 8. Nagdilim na ang paningin ko dahil sa matinding kalungkutan. Halos butot balat na ako, at halos kasing nipis na ng anino. Ang mga taong matuwid ay nagulat sa nangyaring ito sa akin. Ang mga walang salay nagngit-ngit sa galit dahil sa mga hindi makadiyos. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat at mabasahin ko po ay mula po sa Job chapter 17 verse 9 to 10. Ngunit ang matuwid ay nananatili sa kanyang landas at ang mga may malinis na kamay ay lalo pang tatatag. Ngunit tinahamon ko sila na minsan pa nila akong siyasatin at tiyak na matutuklasan kung wala kahit isa sa kanila ang nakakaunawa. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Book of Job, chapter 17, verses 11 to 13. Tapos na ang mga araw ko, bigong aking mga plano. Ang aking pag-asa ay tulian ng naglaho. Sabi nila, ang gabi ay araw na rin, malapit na raw ang liwanag. Ngunit alam kong ako'y nasa dilim pa rin. Ang tanging pag-asa ko'y ang daigdig ng mga patay. At sa kadiliman doon akong maghihimlay. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Muli po, purihin po muli ang Panginoon sa pagkakataon na tayo po'y narito, at nakakapagpatuloy. At tayo nga po ay nasa Job chapter 18 at ang ating pong babasahin ay 19 to 21. Sabi po dito, wala siya magiging anak o apo at wala ni isa sa kanyang lahi ang mabubuhay sa lupaing kanyang tinirhan. Magliliparan sa takot ang mga tao sa kanluran at gayon din ang mga nasasilangan kapag narinig nila nangyari sa kanya. Ganito ang kalagayan ng tahanan ng masasama. Ito ang lugar ng taong hindi kumikilala sa Diyos. So dito makikita po natin yung kasamaan po ng tao ay talaga pong may wakas. So pinapakita po dito na yung masama ay talaga pong ang kanilang buhay ay mauuwi doon sa pagkawasak. At yung kanilang pamilya, yung kanilang kayamanan ay talaga pong mawawala ito sapagkat yung pundasyon na itinayo ng makasalanan, ito po ay hindi pang matagalan. Ito po ang kanyang mga kayamanan ay ibibigay po yan ng Panginoon sa mga taong sumasamba at nagpupuri sa Kanya. At mabasa po natin yan sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26. And sabi po dito, sa buhay po ng walang Diyos ay wala pong tagumpay doon sa kanilang buhay. Sapagkat ang aabutin po nila ay talagang ang laging kaakibat po ng kanilang buhay, yung mga trahedya. So, at yung kanilang mga pangalan, ito po ay talagang patuloy na mawawala ng saysay at
sapagkat wala po silang relasyon, no, sa ating Panginoon. So dito rin natin makikita na yung pagkakaibahan ng masama, no, punong-puno sila ng pagkatakot, no. At dito rin natin makikita na ang Diyos ay hindi natutulog, no. Ano man yung ginagawa mo na masama dito sa mga taong matutuwid, no, ay hindi po kinakalimutan ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon ay sa akin yung paghihiganti. So dito napakaganda talaga yung mamuhay tayo ng andun po yung kapayapaan, andun yung pagsunod sa ating Panginoon. So hinihikayat, no, dito na dapat mamuhay tayo na may kabanalan, sapagkat yung masasama talaga po yung kahangganan ng kanilang buhay ay talagang grabe po yung dulo nito. Pero doon sa mga matuwid, talagang yung buhay na walang hanggan, ito po yung kanilang tatamahasin. Sabi nga ay salvation is far from the wicked. Ayon po yan sa Psalms 119 verse 155. Malayo po sa kanila yung kaligtasan sapagkat hindi nila hinahanap yung Panginoon. So ganyan po yung aabutin ng mga masasama na talagang yung salvation, it is far from them. So purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.